24 billion penalty dun sa solar, who will pay for that? Sasabihin ko po ito ng malinaw. Wala po akong natanggap na sulat addressed to me para sa kumpanya ko that I control tungkol sa nasabing multa. Kaya, I don't want to drag others into what others have seen to be a politically motivated attack. Pero, ang natatamaan sa sinasabing multa ay hindi po ako. Ang naging pahayag na ng iba ay wala din silang obligasyon. Wala din silang nasabing liability. It is for them to speak on their behalf, pero ang nasabing multa ay hindi po addressed sa akin para sa kumpanya na I control, kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Pero ang posisyon kasi ng kumpanyang binenta ko ay wala namang basihan. Hindi po ito galing sa akin. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa ating ginagalang ng mga kawani ng Department of Energy. Ayon po sa kumpanya na binenta ko, wala pong basihan ang mga lumabas sa media, pero bahala na po ang kumpanya na makipag-ugnayan. Pero nais ko rin pong i-take itong opportunity para linawin for the nth time. Wala po akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno para sa aking mga proyekto. Dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. May mga nagme-media campaign kasi na itong mga proyekto ay parang mga ghost project, parang DPWH ghost project daw. Kaya sinasabi ghost ang DPWH project dahil nagbayad ang gobyerno tapos hindi ginawa ang project. Pag walang binayar ng gobyerno at hindi ginawa ang project, parang lang yan lahat ng mga proyekto sa planning stages ng mga pribadong kumpanya. Baka kasi akala ng iba, nagbigay. At may mga naglawas pa nga sa social media na may nakuhang pondo mula sa gobyerno. Walang kahit piso mula sa gobyerno para sa mga pinilanong proyekto na hindi natuloy. Sir, meron kasing report na nilalako nyo raw yung solar ghost project. Does the lako mean sell or donate? Offer? Offer? Ang nakalagay po sa media report quoting my financial statements is donate. Dahil, kaya I take exception to the allegation na binenta ko ang prangkisa at dahil dito gumawa ako ng pera sa prangkisa dahil kabaliktaran nga. That's why I filed the libel case on Yusek Claire Castro. Dahil hindi ko binenta ang prangkisa dahil yung kumpanyang binenta ko ay walang prangkisa at yung prangkisa ko naman po ay nasa kumpanya kung saan na-revoke na ang prangkisa nito. At pangalawa, hindi nga ako gumawa ng pera dito dahil maganda nga yung lumabas sa report niyan na nag-invest ako ng sinabi daw 500 million pesos sa kumpanyang ito. At that shows the good faith to implement the projects. Kahit gawa na ang power plant, hindi na umandar dahil hindi nagbigay ang ibang mga government agencies ng permits. Sayang naman yung investment. Sayang yung mga tao sa mga bayan na ito ay makinabang sana sa kuryente galing sa solar panels, pero nandun na nga yung solar panels, hindi umandar dahil ang ibang mga permits ay hindi nabigay at ang aking approach naman is to be exceedingly cautious when it comes to compliance with law. Kaya kabaliktaran po, hindi ko nga binenta ang prangkisa at hindi nga ako kumita dito, nag-invest na ako ng 500 million at wala, nag-stop lang ang kumpanyang ito. Pero yung nabanggit po ninyo ay we were offering to the communities. Kanila na lang yung mga solar projects na ito. Right off na kasi para makatulong na lang sa mga komunidad dito. Kanila na lang. At ang problema kasi, LGU, walang technical capacity or even local cooperative, walang technical capacity. Pero actually, yan ang magandang actionan dahil may 500 million nga po na nasabi nyo na invest dito. Kung tatanggapin ito ng local community, kanila na lang ang ininvestahan ko ng 500 million. Bale, sir, you were donating to Yes. the LGU and the communities. That is what is also reported in my financial statements. Okay. So, you are categorically saying that you do not have any ghost solar projects. Because what is implied by ghost is nagbigay ng pera ang gobyerno tapos hindi ginawa ang pinagkasundo ang kontrata. I am categorically saying I do not have any ghost project because I have not received kahit piso mula sa gobyerno. Ang mga proyekto na nababanggit
ay mga planned private investments na hindi tuloy at ang dahilan nga ay dahil mahirap na kumuha ng mga approvals mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga, ang Pilipinas ay pababa at ng pababa ang foreign investment dahil ang kinakatakutan ng mga negosyante, pag mag-invest sila dito, gigipitin sila ng mga iba't ibang mga kawani ng gobyerno, hindi naman lang sa national, pati sa lokal. Ang lumalabas po dito, kung ikaw ay hindi pa pala kakampi ng iba sa gobyerno, aatakihin ka, negosyo mo, at ng mga dating kapartner mo sa negosyo. Lalo sigurong matatakot ang mga tao na mag-invest sa Pilipinas. Sir, last na lang po, clarification lang. Who should pay the 24 billion penalty? I would like to explain to the public, wala pong kontratang nakasulat bakit may ganitong penalty. Ayon po sa kumpanyang binenta ko, hindi po galing sa akin, wala silang ganitong liability. Kung meron man liability, ang point ko, hindi naman sa hindi dapat may liability. Ang point ko lang po, wala kaming nakitang komputasyon, or at least wala akong nakitang komputasyon para sa nasabing multa. Biglang lobas lang ang figure na ito. Dahil ito po kasi yung logic kapag may multa. Pag may harm ka. So, pati ang mga abogado, sabihin nila, may kaso kung may direct kang harm o kasalanan. Kung binigyan ka ng pera ng gobyerno, dapat habulin ka nga ng gobyerno kung hindi mo tinapos ang trabaho mo. Pero kung wala namang perang binigay, at wala naman sa prejudice ng iba, yung ginawa mo, dahil hindi naman sa pinagbawalan ang iba na magtayo ng mga proyekto dahil lang sa proyektong ito, edi nakakapagtaka para sa mga abogado, hindi po para sa akin necessarily, bakit bilang lumabas ang mutang ito. Pero hindi ko po tinatalakay ito masyado dahil ang mas applicable sagot dito ay ang kumpanyang binenta ko ang dapat sumagot at sumagot na po. At iginagalang ko din kasi ang Department of Energy at ang ating Secretary. At ayaw ko pong ma-perceive na kinokorekta ko sila sa media. Sila pwede nilang atakihin ako. Pero ayaw ko naman pong sabihin na mali ang sinabi nila. Si Yusek Claire Castro lang po ang kasuhan ko pa ng libel case. Pero ang ating mga kagalang-galang na mga ibang mga secretaries, ayaw po sanang sagutin sila directly sa media. Sir, if the DOE will write to you or communicate with you and insist that it is you who should pay the 24 billion peso penalty, will you contest that? I would just like to explain. It's like if I say you owe a 24 billion peso penalty and then I post it on my Facebook page, I don't think that it is valid question really to ask. Although I'm giving you the opportunity to ask me any question you like, but I'm just explaining na kung meron pong paliwanag sanang galing ang numerong ito, mas maiintindihan sana. Pero ayon po sa impormasyon na nakuha ko sa kumpanyang binenta ko, hindi nga nila naiintindihan saan galing ang numerong ito. Kaya I think mga sagot, pwede nyo na lang pong gamitin ang mga nasabi ko. I think I've sufficiently answered the question already. But sorry sir, I'm still confused. Who should pay the 24 billion? The company that addressed the question to. So the company that bought, Because the communication is with the company that I sold. so the new owner? Yes. No, not the owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Yung company na binenta ko, yung may nasabing muta. So yung binili ng sir, yun ang No, magbabayad? SP New Energy Corporation, SPNet. So, Solar Philippines po, hindi po ba Solar Opo. Philippines? Sabi ni Garin, Solar Philippines Eh, po yung may fines. Kung pwede ko pong ulitin, I don't want to correct our kagalang-galang na mga opisyal ng Department of Energy. And please don't say that I am saying that what they're saying is false because of my personal respect for them. But what I am saying is hindi po Solar Philippines Power Project Holdings ang nakatanggap ng sulat tungkol sa nasabing multa. Ang SP New Energy Corporation o ang SPNet po ang may sulat tungkol sa nasabing multa. Na 24B. Kung hindi pa po malinaw after all of our discussions on this, yes. 24B yung sulat sa I think sinabi ko na po ito sa ating Friday briefing, pero ininsist pa ng iba na hindi Solar Philippines yun. SP New Energy kasi
minsan tawag din sa kanya Solar Philippines. SPNEC po yun, 24B. For the record lang. Yes. You're saying yung 24B na penalty is for SPNEC. I'm not saying that I agree with it. I'm saying, as a matter of fact, the letter states that it is addressed to and for SPNEC, For how much? 24B plus, and that I really don't want to embarrass anyone by pointing out false information that was publicly stated. So I am only answering your question, and I'm not saying this to embarrass anyone for pointing out false information that was publicly stated. Pero sir, naglabas po ng statement ang SPNEC na hindi sila yung liable dun sa 24 billion na multa. Kung pwede niyong basahin ang kanilang statement, it is carefully worded. Ang sinabi nila, they are not liable. Hindi po nila sinabi, wala kaming natanggap na sulat tungkol dito. But that's not the point, sir. No. Kasi, No. just a question lang po. Do you really think po na SPNEC po yung dapat mapainan and not the Solar Okay. Philippines Okay. your company? Do you want me to repeat my answer again? I have not received a letter about that penalty, and SPNEC has received a letter about that penalty. Is my answer clear? SPNEC has received a letter about that penalty. And SPNEC's answer is they are not liable for the penalty, not that they have not received a letter for that penalty. Sir, categorical answer lang po ano. Meron pa po ba kayong kumpanya na kayo Wala. ang owner Wala. na may kontrata pa sa DOE? Patapusin niyo lang po yung question para po malinaw po yung magiging sagot niyo. No. Mayroon po ba kayong kumpanya na kayo ang owner na may kasalukuyan pang kontrata sa DOE? Actually, yung ibang kontrata na na-terminate ay akin. And by the way, I already paid other penalties to the DOE just recently. How much, sir? Okay, much lower amount. How much, sir? I think yung nabayaran recently because I wrote the checks is mga 70M. For how many companies, Kasi, sir? actually, How many contracts? I am not keeping up really. Basically, may sinasabing kailangan kong pirmahan tong checking ito, pinirmahan ko. Pero, ang bagay na tinatalakay na 24B, I can categorically say, wala akong kumpanya na nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B na penalty, at ang SPNEC ay nakatanggap ng sulat na nagsasabi na may 24B penalty ang SPNEC. At ang sagot ng SPNEC is hindi siya liable para sa 24B penalty. At yan ay consistent sa nakatanggap, pero ang sinasabi nila, hindi sila liable sa 24B penalty. We just complain about the letter, sir. So kung ang DOE ay maipadala na po sa inyo sa tamang address, kayo po, No. magkano ng Solar Sorry. Philippines sa 24B, babayaran po ka. Kumbaga, kasi ikaw rin Wait. saying na Wait, Solar sorry. Philippines, kayo po yung... Sorry, I think I've already clearly answered it. Wala akong ganong penalty. Because nagkataon, hindi ito coincidence. May sulat tungkol sa 24B penalty sa SPNEC. At ang sagot ng SPNEC, hindi sila liable. Malinaw. Sir, mag-deal lang po ako dun sa sinabi niyo kanina na nakapag-file na kayo ng 70 million with regards dun sa ilang kumpanya na meron pa na kayo ang owner na may kontrata sa Yes. DOE. But by the way, I also mentioned this last Friday na meron akong mga ibang mga fines na tens of millions. Kaya yun po na I think kahapon na encash yung mga bayad para sa 70M. So until now, meron pa rin kayong mga kumpanya na Yun kayo po yung mga- owner na yun- meron pa rin kontrata sa Department of Energy. Yun- Existing pa rin yung mga contracts na yun. Yun po yung mga na-terminate. At by the way, nilalangin ko lang kasi may lumabas sa media na I am no longer involved in the companies I control. Yung sinabi ko, I am not involved or am actively developing projects in the companies that I control. May lumabas kasi ganun sa Facebook na pag-spice ng sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko po, medyo nalilito kasi yung iba sa mga kumpanya, may holding company ako. Hindi ibig sabihin na may operations pag holding company. Yung operations po ay sa kumpanyang binenta ko. Yung mga natira ng mga kumpanya sa ilalim ng aking holding company ay mga walang laman na asset or operation. Kasi ako nga po ay walang i-develop na mga proyekto ngayon dahil dito po ako nakafocus. So, ilan pa po yung natitirang kontrata ng kumpanya na kayo ang owner
na sa DOE? Hindi ko po alam kasi sa pagkakaalam ko, wala na akong i-develop. Ang kumpanyang binenta ko, may shares pa ako, yun may mga kontrata pa. Shares, pero hindi ako in control. Kung meron akong iilan na natitira na hindi pa terminate, pwedeng i-terminate na rin ng DOE. Kasi wala akong i-develop pa sa mga natitira sa akin. Ito pong Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated, SPCRPI, kayo pa rin po ba ang presidente nito hanggang ngayon? Ako po ay bumitiw sa pwesto doon dahil wala nga akong i-develop na sa mga kumpanyang ito. Okay. Dahil may mga kumpanya ako na hindi kasama sa binenta ko kasi hindi kinuha. O kinuha pero sinabi tanggalin kasi focus sa Nueva Ecija project ito. At yung mga ibang mga natitirang project, may operations pa, walang bagong i-develop, at wala akong i-develop kaya kung i-terminate o ipamigay o kung ano man ang mangyari sa mga nasabing mga proyekto, basta nagbabayad na ako ng mga fines kung meron na dumadating kasi wala na akong i-develop kasi dito po ako nakapokus. Sir, linawin ko lang po. So, ibig sabihin po ba, pinagbabayad kayo ng penalty ng DOE kasi kumuha kayo ng kontrata na magtatayo kayo ng solar power plant tapos hindi nyo nagawa? Yun ang alegasyon. Pero ang nililinaw ko po, yung kumpanyang minumulta, yung binenta ko. And I understand your confusion because this is different from what has been said. And that's why I don't want to emphasize sa ating kagalang-galang ng mga kawal ng DOE, hindi ko po sinasabi mali kayo. Sinasabi ko lang na iba ang natanggap na sulat. Sir, linawin ko rin yan. So, ang ibig naman sabihin, yung DOE nagkamali nung pinadalahan ng sulat. Yun yung Hindi iniwasan dapat ko. yung SPNet yung pinadala nila. Yun ang iniiwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Pero sir, willing kayong bayaran yung 24 billion na yun na penalty? Ikaw, willing kang bayaran? Kasi sir, na-mention nyo kanina, binabayaran nyo na lang yung mga multa na ini-impose sa inyo eh. Oh, yung dapat kong bayaran dahil akin. But why would the range na, why would the I know, sorry, you should ask her. Like, I don't think you need to get more answers from me. I already said na Oh, yung impormasyon ay iba. nagkamali sila ng sinulat Okay. ng kumpanya. Ginagalang ko ang mga kawani ng ating gobyerno. Pero, baka naman kasi, dahil araw-araw may bagong mga sinasabi, tulad ng unang sinabi, binenta ko daw ang prangkisa, mali pala, hindi ko binenta, kaya kinaso ko. Di ba? Kaya nakita niyo naman na nagkakamali sa mga sinasabi. I hope we can leave it at that. Congressman Luise, so sa dami po ng mga pinag-uusapan po natin, mga kumpanya ninyo, are you willing to be investigated dito po sa Congress? Kasi meron po mga polang, hindi po mga kasama din, na bilang institusyon na nagpapatibay po ng mga prangkisa, dapat daw po malinawan yung tungkol po sa mga kumpanya po ninyo. Mag-enjoy ako dyan. Dahil mananawagan ako na isa publiko ang mga salin ng lahat ng mga kongresista sabay-sabay at tignan natin ano ang mga shares nila sa mga kumpanya na may mga anumang mga kontrata sa gobyerno, ang mga prangkisa at iba pang mga dealings na may kaugnayan sa mga komite kung saan sila nakaupo. Dahil ito po ay importante ngang tignan ng taong bayan. Ang masasabi ko po ay ako po ay walang tinatago dahil ang shareholdings ko sa mga kumpanya ko ay nasa aking salin at ako po ay sadyang umiiwas sa mga talakayan tungkol sa enerhiya. Wala ako sa Committee on Energy, sa franchises at sa iba pang mga similar na komite. How do you feel now, Congressman Lian, na bukod daw sa merong mga flood control ghost projects, ngayon naman daw ang uso ngayon is the solar ghost projects? Opo, sinagot ko na po ito kanina, baka wala po kayo. Andito na po, sir. Pero how do you feel? Yun po ang tanong ko. Well, I think halatang politically motivated ang kampanyang ito para ilihis ang usapan sa tunay na ghost projects. Dahil nililinaw ko po, and if you will permit, I will give a complete answer here and let's be the last on this topic.
Kasi ang sinasabi ko nga ay hindi ko hindi dapat ilihis ang usapan sa mga ghost projects. Dahil ano ang ibig sabihin ng ghost project? Nagbigay ng pera ang gobyerno at hindi tinapos ang pinagkasundo kontrata. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno dahil ang mga proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue and there is no direct harm that can be identified by anybody from the not pursuing private investments. So I would not want to indulge further on the concerted attacks in which members of the media are complicit, not those that are present here, but the others whom I alluded to in the past, because the timing of this has been seen by others to be conspicuously coinciding with my bringing up this information, which it appears from the question that was asked by one of the other members of the media a while ago, is logically leading to a call to investigate a very large number of proponents for their possible links to the contractors who are eventually awarded the contracts in the DPWH.